No plate, no travel policy mga kaibigan. Magsisimula na po ngayong September 1, 2024 mga kaibigan. Tara, pag-usapan na natin to. Alam nyo ba mga kaibigan, yung memorandum na nilabas ni LTO, ito yung Memorandum Circular Number BDM 2024-27-21. Ito po ay effective ngayong September 1, 2024 mga kaibigan. So, pag-usapan natin yung plaka o yung temporary plate na masyadong mainit, especially sa ating mga nagmumotor. Base mga kaibigan doon sa napanood natin kay Colonel Busita sa mga interview at sa ating LTO Undersecretary Attorney Mendoza, sinasabi po nila na yung motor na binili January 2023 up to now, dapat po ay meron na po itong registered plate o meron na po dapat itong plaka. Kasi base po doon sa sinabi ni LTO, ang mga motor po na binili ng January 2023 ay dapat po sa 7 working days niya ay meron na po siyang ORCR, and then another 7 working days ulit ay meron na po siyang plaka. So, ibig sabihin, dapat within 15 days meron na po tayong plaka kasi wala na po tayong backlog dyan sa plaka niya. So, lilinawin ko lang ha, January 2023, dapat po ay meron na tayong plaka. Ngayon, sabi nga sa pag-uusap nila, papaano kung wala pa pong plaka na binibigay si CASA or si LTO. Mga kaibigan, kung sakasakali daw po na masisita tayo or magkakaroon tayo ng violation o penalty, maaari po daw tayong tumawag kay Colonel Busita at sila na po mismo ang magsasampa ng kaso. Ang maganda dito mga kaibigan ay papalitan po or Colonel Busita po o yung opisina ni Colonel Busita ang magbabayad ng penalty mo kapag po kayo ay nahuli or natikitan niyan. Ang multa pala niyan mga kaibigan is nagkakahalaga ng 5,000 pesos. So medyo malaki po yan mga kaibigan na. So linawin ko lang, January 2023, dapat po ay meron tayong plaka. Kung sakali tayo mahuli or masita at magmulta ng 5,000 pesos, maaari po tayong tumawag kay Colonel Busita at sila na po ang bahala mag-file ng kaso. Kasi base doon po sa paliwanag ng LTO, dapat meron na po yan. Ngayon, sa paglilinaw nila, titignan din po nila or iimbestigahan nila, dadaan po yan sa due process kung sino ang may pananagutan, yung po bang dealer o yung motorista. Kasi minsan daw, nalilimutan ilagay ng motorista. Pero minsan or malimit, nandoon pa po sa kasa. So yun mga kaibigan na ngayong September 1, 2024, dapat po ay meron na tayong registered plate na nakalagay. Ngayon naman, ang itatanong ninyo mga kaibigan, paano naman yung 2022 pababa? So itong January or December 2022 pababa o pabalik, mga kaibigan, ang gagamitin po natin dito ay MB file. So ang tawag natin dito ay yung temporary plate na MB file ang gagamitin. So dahil po sa kakulangan ng plaka o sa backlog na ng mga nakaraang administrasyon pa ng LTO, hindi po tayo dapat magkaroon ng violation at hindi po tayo dapat magkaroon ng penalty kapag po ang ating motor o model ng ating sasakyan ay 2022 pababa. Kasi po, dyan po nagkaroon ng malaking backlog ang ating gobyerno o ng LTO. So yung malinaw yan mga kaibigan na 2022 at 2023 is magkaiba po ang magiging trato sa atin ng LTO. Pero mga kaibigan, ito isa sa mga tatanong din ninyo, ano pa yung gagamitin natin? Ito po ba yung MV file o yung ating registered plate o yung plate number ang gagamitin natin? Kasi po, base dun sa napanood natin kay Colonel Busita, na kapag gagamit po tayo ng authority to use improvised plate, ito po yung improvised, ito po yung nasira, napunit, or ibig sabihin malabo na yung kanyang number, kailangan po natin humingi ng authority to use ng
temporary plate. O ibig sabihin po, kailangan po natin ng papel na galing sa LTO at mas maganda po ay wala po expiration. Yung nakalagay doon sa ating authorization letter na galing sa LTO. Ito po yung gagawa tayo ng bagong temporary plate at ang format nito ay yung katulad ng nasa plaka natin na nawala, nasira, nabasag o yung mga kaibigan, yan po ang gagamitin natin. So yan po ang tinatawag na improvised plate. Base doon mga kaibigan sa pagkakaintindi natin sa paliwanag ni Colonel Busita, dapat po natin gamitin ay yung MB file. So mga kaibigan, no, MB file po ang pagkakaintindi natin sa paliwanag ni Colonel Busita. Pero ito po ay tinanong ko yan sa ating kakilala o sa source natin na taga-LTO. Base dun sa kanya mga kaibigan, kapag po daw sila ay nagche-checkpoint, especially starting April 1, 2024. Kapag po nakita nila na meron tayong plaka na naka-attach doon sa ating motor, kahit MB file o yung plate number nakalagay ba sa temporary plate, eh hindi po nila masyado na yung sinisita o hindi na po nila masyadong issue sa kanila. Kasi alam din naman nila na minsan may pagkukulang din naman po talaga si LTO. So, ang problema natin, so magkakaiba po talaga ang trato o treatment ng ibang LTO. Pero dito sa lugar namin, inulit ko, hindi po sila mahigpit sa ganong temporary plate. So ayan mga kaibigan, sana nalinawan po tayo o sana nakapagbigay po tayo ng konting tulong o paalala sa mga riders na wag na wag po tayo bibiyahe na wala pong nakalagay na plaka sa ating motor. Ang multa po niyan ay 5,000 pesos. Maglagay po tayo ng temporary plate. Ito po ay mura lang sa halagang 350 pesos mga kaibigan. Kisa naman po magmulta tayo ng 5,000 pesos. Okay? So, ingat po tayo palagi mga kaibigan. Bye-bye!